Ito yung mensahe ko kay Senator Bato. Senator Bato, tama yung ginawa nyo. Tama. Magtago kayo dahil traido rin kayo ng administrasyon na ito. Ibibigay kayo doon sa dahig para gawing propaganda material nila para matabunan ang isyu ng pagnanakaw ng administrasyon na ito sa pera ng bayan. Pipigain ang lahat ng isyu sa iyo pag nakuha kayo at nadala kayo doon. Traido rin kayo ng administrasyon na ito. Katulad ng ginawa nila kay former President Rodrigo Duterte. Can you imagine, you are being accused of a crime that you committed here in the Philippines. Tapos dadaling kayo doon sa ibang bansa para litisin. Ano yun? Kalokohan yun. Di ba? Kalokohan yun. Huwag na sabihin, member tayo ng Rome Statute nung time na yun, member tayo ng ICC. Common sense na lang. Common sense. Di ba? The crimes were committed here. The alleged crimes were committed here. The acts were committed here. Philippines has sovereignty. Philippines has jurisdiction over those acts being alleged. Bakit doon dadalhin? It is not because they want justice. Hindi dahil gusto nila ng justisya. Gusto nilang mamahiya para meron silang gagamitin na issue pantabon sa kanilang kalokohan sa bayan na ito. Marami pa kasi silang dapat ipaliwanag. At sa bawat tanong ng taong bayan, kailangan nila ng sagot. At dahil wala silang maisagot, kailangan nila ng issue. Senator Bato, maawa ka sa pamilya mo. Maawa ka sa mga kaibigan mo, maawa ka sa mga kaklase mo. Once na mahawakan kanila, gagawa sila ng lahat ng klaseng istorya na makakadamage psychologically sa mga mahal mo sa buhay. Alam nyo, hindi madali na daanan ang ganong sitwasyon. Can you imagine your family will not be able to do something except to read, to listen to what others are saying about you? Hindi sila makakaganti. Hindi naman sila pwedeng magwala. They cannot rescue you, di ba? And all they will hear from the propagandist of this administration, lahat ng sasabihin nila ay makakasira sa psychological well-being ng mga mahal mo sa buhay. Senator Bato, gawin mo lahat. Protect your family by not letting this administration take you. Kasi pati yung mga kaibigan mo na malalapit, maaapektuhan talaga. Hindi dahil nahuli ka, hindi dahil nadala ka sa dahig, kung hindi dahil sa mga istoryang manggagaling doon sa iyong pagkadakip at pagkadala sa dahig. Yun ang masakit. Yun ang mabigat kasi hindi natin makokontrol yun. Walang makakapagkontrol nun, lalo na sa mga bayaran nilang mga vloggers. Lahat ng klaseng masamang istorya gagawin nila. Totoo man o hindi. At kadalasan talaga niyan fake news at kalokohan, gawa-gawang istorya para lang makapang-asar, para lang makasakit sa damdamin ng ibang tao. And that is their aim. Ano ang result niyan? Hindi mapag-uusapan yung mga ninyakaw nila sa taong bayan. By doing that, Senator Bato, by hiding and not being caught, you are helping us be able to reach out to as many Filipinos as possible to give the message na nagnakaw ang administrasyon na ito sa pera ng taong bayan at dapat na itong palitan. Yun ang mensahe namin. At habang ikaw ay nagtatago,
we will have the freedom to say that. Di ba? Kasi pag nahuli kayo, sigurado gagamitin talaga kayo, pipigain talaga ang istorya nyo hanggang sa kaduluduluhan para lang matabunan yung kanilang mga katarantaduhan. Kaya Senator Bato, maraming salamat sa inyo sa ginagawa nyo. Go ahead. Masaya kami para sa ginawa mo. Dahil nagkakaroon kami ng pagkakataon na makapagpahayag ng aming disgusto sa administrasyon na ito, sa lahat ng kanilang ginawa sa taong bayan at sa kahirapan ngayon ng mga kababayan natin na lalo lang naghihirap. January na, Senator Bato. January na. Tingnan nyo, nag-aamba ang increase ng bayad sa kuryente, tubig, tollgate doon sa South. Bakit mag-a-adjust? Dahil sa dolyar. Kaninong kasalanan yan? Kapabayaan ni Marcos yan sa ekonomiya ng Pilipinas. Wala nang gustong mag-invest. Kahit ano pang ipamukha nila at sabihin maraming investor, in reality, walang mag-i-invest dahil walang kasiguraduhan sa administrasyon ni Marcos. Walang tiwala ang mga investors. Pilipino nga, walang tiwala. Investors pa kaya? When investors see that the trust rating of the president is going down, mag-i-invest ka pa? Senator Bato, thank you for helping us. And sa katapangan mo at sa ginagawa mo, wala ka namang kasalanan dito sa Pilipinas. You are not being prosecuted by anything in the Philippines. Nagtataka lang talaga ako dahil itong mga Pilipino na makapili, di ba? Talagang gusto pa rin nila na banyaga ang magbigay ng kumbaga hustisya na sinasabi nila. Absurd. Hindi na tayo nakatakas sa ating tinatawag na mentality of colonialism. Talagang mataas ang tingin ng mga ibang Pilipino sa mga puti. Anak ng tinola. Ang tatalino naman nila, ang tatalino naman natin. O, bakit doon pa, di ba? Kung sinasabi na magagaling sila. Well, anyway, Senator Bato, pagpatuloy mo yan, sinusuportahan ka namin. We are thankful na you are safe. And thank you for your Christmas message and your New Year message. Kami ay sumasaludo po sa inyo. Hindi po nabawasan ang aming pagtitiwala sa inyo at hindi po nababawasan yung paghanga namin sa inyo. You were a soldier. You served the country well. You offered your life to the Filipino people. Naging member kayo ng Philippine Constabulary. Naging member kayo ng PNP. Naging Chief PNP po kayo. You've served the Philippines for a long time, including the ability to give your life for the Filipino people. Saludo po kami sa inyo. Mananatili po yung aming paghanga, mananatili po yung aming pagsuporta. At anytime po na maayos na lahat and you want to run again, we will be here to support you. Mabuhay po kayo, Senator Bato. At sana darating ang araw na makikita namin uli kayo na katulad namin na magiging masaya at magkakaroon ng mas magandang bukas ang Pilipinas sa kasama ang inyong pagiging isang politiko na ngayon na nagsisilbi sa bayan natin. Sir, maraming salamat. At sana bantayan kayo at gabayan palagi kayo ng Ama sa inyong mga ginagawa.